Sampu-sampung milyon ng tao sa buong mundo ang nanonood syempre ng FIFA World Cup at hindi pa kasama dyan ang mga pumupunta mismo sa iba't ibang laro. Alam natin na may kapanapanabik na tunggalayan sa pagitan ng Inglaterra at Argentina. Isang Britanikong manunulat ang nagpapaalala sa atin ng nakalimutang bahagi ng kasaysayan ng football na tinatawag nating soccer sa Amerika. Ang kanyang librong Digging Deep ay naglalahad ng kwento ng labing-isa Hudyo na bituin sa football na naputol ang karera at buhay dahil sa Holocaust. Si David Bolchover, may akda ng Digging Deep, unearthing the stories of labing-isa murdered Jewish footballers, ay kasama natin ngayon mula London. Maraming salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Kaya ibig kong sabihin, ito ay isang medyo mahirap na paksa, sigurado ako, na kailangan mong pag-aralan. Pero habang narito tayo at pinapanood ng mundo ang World Cup, ano ang iyong pangkalahatang pananaw tungkol dito? Paano naman ang mga atletang Hudyo naglalaro ng football? Mukhang isa lang ang Hudyo na kalahok sa World Cup na ito. Isa lang at iyon ay si Matt Turner na reserbang goalkeeper ng Estados Unidos na natanggal na ngayon. Sa kasamaang palad, kilalang-kilala ang football ng mga Hudyo bago ang Holocaust. Pero hindi na masyado pagkatapos nito. Sinimulan mo ang libro sa isang kawili-wiling obserbasyon. Sabi mo, kung hihingan mo ng pangalan ng isang mahusay na footballer, ang karamihan sa mga Hudyo, madalas sila mag-iisip muna, lalo na ang mga Amerikano. Dahil hindi kasing sikat ang mga football o soccer player, gaya ng mga atleta sa NBA at NFL. Ang ibig kong sabihin ay sa mga bansang mahilig talaga sa football. Kaya kung tatanungin mo ang isang British na Hudyo, halimbawa, isang baliw sa football na British na Hudyo, at kung tatanungin mo ang isang baliw sa football na British na Hudyo, kung sino ang pinakadakilang Brazilian na manlalaro sa lahat ng panahon, sasabihin nila si Pele. Kapag tinanong mo sila kung sino ang pinakamagaling na manlalaro ng Argentina, mag-aaway sila kung si Maradona, Messi o iba pa. Kung tatanungin mo sila kung sino ang pinakadakilang Jewish football player, malamang wala silang masasabi. Baka pangamapaniti o matawa pa sila. Pero sa totoo, kapag sila ay nanguminiti o tumatawa, tinatawanan nila ang Holocaust at ang pagkawasak ng kolektibong alaala ng mga Hudyo matapos ang Holocaust. Dahil ang nangyari, ang mga dakilang Jewish na manlalaro ng football na ito ay nabuhay lamang sa isipan ng napakaraming tao na pinatay rin. Dahil dito, biglang naputol ang kwento. Kaya pala, umabot ng 6 na taon ang pananaliksik na ito. Alam mo, meron bang isang particular na malalaro na gingmitsa ng ganitong detalyado at pangmatagalang proyekto? Ang huli kong libro ay tungkol kay Bela Gutman, ang pinakadakilang Hudyong soccer coach sa lahat ng panahon. Nakaraos siya sa Holocaust sa Hungary at nanalo ng 2 European Cup kasama ang Benfica ng Lisbon. Nang sinaliksik ko ang kanyang buhay, natuklasan ko ang isang bagong mundo na hindi ko alam kahit matagal na akong tagahanga ng football mula pagkabata. Interesado rin ako sa kasaysayan ng mga Hudyo. Wala akong alam sa kasaysayan ito, pero nang mabasa ko ang tungkol kay Bela Gutman, nadiskubre ko ang mundong ito dahil karamihan sa mga kakampi, coach at tagahanga ng football sa gitna at silangang Europa ay mga Hudyo. Malaki talaga ang naging papel nila sa pag-unlad ng football na alam natin ngayon. Wow, nakakabighani talaga yon. Maririnig mo kung paano naapektuhan ng Holocaust ang maraming sports, lalo na ang mga kwento ng mga boksingero. Maraming magagaling na wrestler at boksingero ang napilitang magbigay aliw sa mga Nazi sa mga kampo. Narinig na natin ang ilan sa mga kwento nila. Sa tingin ko, saklaw nito ang iba't ibang sports, hindi lang football. Oo, totoo yan. At nang-focus ako sa football dahil sa 2 dahilan. Una, ito ang passion ko. 6 na taon ang inabot ko para matapos ang ganitong pananaliksik gaya ng sabi mo. Kailangan mo talaga ng passion para magawa ito. Pero football pa rin ang pinakasikat na sport sa mundo. At ang nagawa ng librong ito para sa akin, bukod sa pagsasalaysay ng mga kwento ng 11 manlalarong ito, ay kailangan ko ring ikwento ang kanilang kalagayan sa buhay, ang kanilang pinagmulan, at kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Sa huli, nagawa kong pag-usapan ang kasaysayan ng mga Hudyo noong ika-20 siglo at ng Sionismo at ang pagsilang ng Israel. Sa pamamagitan ng mga kwento ng 11 manlalarong ito.
Alam mo, isang bagay malinaw naman, alam natin na ang soccer siguro ay maaring pinaka-popular na esport sa buong mundo. Hindi ko masasabi ng sigurado. Baka alam mo na, pero ang mamabatang Israeli dito ay nangangarap maging Messi o Ronaldo. Ikwento ang pakiramdam ng isang full circle moment dito sa Israel, kung saan ipinanganak ang estado at maraming batang atletang may potensyal ang lumalaki. Pangarap ko sanang maisalin sa Ebreo ang aking libro. Umaasa ako na ang mga batang manlalaro ng football sa Israel ay mapahahalagahan na ipinagpapatuloy nila ang dakila at mayamang tradisyon ng magagaling na manlalarong Hudyo sa soccer. Sa tingin ko, kulang pa rin ang Israel bagamat nakapagluwal na sila ng mahuhusay na soccer players sa paglipas ng mga taon. Ang tingin ko na kulang sa Israel ay ang kolektibong tiwala sa sarili, ang kumpiyansa sa sarili, ang paniniwala na kaya natin ito. At sa tingin ko, kung maiintindihan nila na sila ay tagapagmana ng isang dakilang tradisyon, mas lalo nilang mapapalakas ang kanilang kumpiyansa sa sarili at magdadala ito ng mas maraming tagumpay sa kanila. Katatapos lang natin sa Maccabia Games na maganda para sa maraming manlalaro na makapunta at makasama sa Israel. Ibig kong sabihin, talagang may malaking pagmamalaki pagdating sa pagiging atleta at sa muling pag-usbong ito. Tiyak. At alam mo, ang football at sports ay may napakagandang kasaysayan sa mga Hudyo. At talagang sumibol ito kasabay ng kilusang Zionista. Ang pilosopong Zionistang si Marx, daw ang nagpanukala ng ideya ng muscular Judaism. Naniniwala siya na dapat lumabas ang mga Hudyo mula sa kanilang relihiyosong pamumuhay sa mga yeshivot at dapat silang maging malakas at malusog. Kailangan nilang maglaro ng esport at matutong ipagtanggol ang sarili nilang bayan. Doon nagsimula. May dakilang tradisyon ng mga Zionistang soccer at sports clubs sa gitna at silangang Europa. Ngayon, ang mga Israeli club na Maccabi at Hapoel ang tagapagmana ng dakilang tradisyon. Isa pang tanong, medyo random ito at mas alam mo dahil sa football. Pwede ba nating ituring si David Beckham na Jewish footballer? Hindi ba't hayagan niyang sinasabing may Hudyong lolo o lola siya, tama? Tama, oo nga. At sa tingin ko, talagang naghahanap ang mga Hudyo ng kahit sinong mahusay na footballer na pwede nilang ipagmalaki at sabihing isa silang Hudyo. Ibig kong sabihin, harapin na natin ang katotohanan. Maaring may lahing Hudyo si Beckham, pero hindi naman talaga siya Hudyo. Pero inamin naman niya na may lolo o lola siyang Hudyo, di ba? Ibig kong sabihin, hindi niya tinatago. Bukas siya tungkol doon, tama? Oo, bukas na bukas siya tungkol doon. Marami ring magagaling na Hudyo sa kasaysayan na dapat nating ipagmalaki at gawing inspirasyon. Salamat, ang galing ng libro mo at napaka-interesante. Congrats, halatang galing sa puso ang gawa nito. At sigurado akong medyo nadismaya ka sa kinalabasan. Pero mukhang masaya ka pa rin kahit natalo ka. O naman, laging may susunod na pagkakataon.